Magandang gabi mga kabulgar, simulan natin ang mga balita ngayong Martes. Sago pa ang US at Iran muling sumiklab. Sumiklab na naman ang tensyon sa Gulf matapos magpalitan ng pag-atake ang United States at Iran nitong Lunes kaugnay ng control sa Strait of Hormuz na muling yumanig sa umiiral na tigil putukan. Iniulat ng panibagong missile at drone strikes kasunod ng hakbang ni US President Donald Trump na tulungan ang mga barkong makatawid sa strait. Dahil dito, ilang barkong pangkomersyal ang nakaranas ng pagsabog at pagsunog habang winasak umano ng US ang 6 na bangkang militar ng Iran at tinamaan naman ng missiles ng Iran ang isang oil port sa United Arab Emirates. Tinawag ni Trump ang initiative bilang Project Freedom na lumalayong muling buksan ang mahalagang rutang pandagat ng supply ng langis na halos nagsara mula nang sumiklab ang digmaan noong Pebrero. VP Sara may sagot sa mga gusto siyang masipa sa pwesto. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi niya gaano pinagtutuunan ng pansin ang panawagan ng ilang individual na siya ay ma-impeach. Kasunod ng kumakalat ng mga pahayag sa social at mainstream media. Ayon sa Vice Presidente, kung ang mga nagsusulong na naturang panawagan ay mga ordinaryong Pilipino, itinuturing niya na itong bahagi lamang na kanilang opinion at damdamin. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi hindi mo naman mapabago ang... Gayunman, binigyan diin niya na ibang usapin na kung ang ganitong mga pahayag ay magmumula sa mga mambabatas. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na... Samantala, umaasa si VP Sara na magkaroon ng presidential election sa 2028 at ito ay maging isang tapat, maayos at mapayapang halalan. Umaasa rin siya na magkakaroon ng maayos, malinis at mapayapang eleksyon sa nasabing taon. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Nagbubulgar, Brian Kitson. Senator Robin Padilla gustong tanggalin ang senior high school. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Mary Rose Anterio. Isinusulong ni Senator Robin Padilla ang isang panukalang batas na naglalayong alisin ng senior high school sa kasalukuyang basic education system bilang tugon sa mga suliraning nararanasan ng bawat pamilyang Pilipino sa ilalim ng K-12 program. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1297 o Abolishing Senior High School Education Act, iminungkahi ng Senador ang pag-amyenda sa Republic Act No. 10533. Layunin nitong gawing mas simple ang sistema ng edukasyon sa pamamagitan ng pagbabalik o mas maikling basic education cycle na binubuo ng kindergarten, 4 na taon sa elementarya at 4 na taon sa secondary education. Kabilang sa mga alalahanin ang tumataas na bayarin sa matrikula, pamasahe at iba pang pangangailangan ng paaralan. Iginiit naman ang ilang sektor na bagamat maganda ang layunin ng programa, kailangan pa rin itong suriin at pagbutihin upang hindi maging hadlang ang gastos sa patuloy na pag-aaral ng mga kabataan. Nagbubulgar, Mary Rose Anterio. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo mas bumilis. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Kim Plagata. Pumalo sa mahigit 7% ang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Mahigit 4% ang itinaas ng average inflation rate mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Ipinaliwanag ng PSA na ang pagbilis na inflation ay dulot ng lumalalang krisis sa langis. Kaya naman mas lumalaki ang gastusin ng mga karaniwang Pilipino para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan kabilang ang pagkain, pamasahe at mga bayarin sa kuryente at tubig. Nagbubulgar, Kim Plagata. At ngayon naman narito ang Boses ng Bayan. Wala namang ibibigay yung mga gobyerno sa atin. Wala man siyang ina-adjust na mga pagkain mura. Walang sahod na pinatasan. Lalo ng gasolina ngayon, hindi bumaba, panataas niya. Ang mga tao sa Pilipinas lalong naghirap kasi wala silang binibigay na benepisyo. Yun lang ang dapat sanang gawin ng gobyerno natin, na ibaba yung presyo para lahat makinabang.
Hindi yung mga mayayaman lang. Dapat babaan na lang kahit pa paano. Apo kasi nagbabiyahe din po kami ng tricycle eh. Sobrang mahal po eh. Wala na pong kinikita. Una-una, pag namimili ka sa supermarket, napakamahal na po yung kaysa dati. Kakaano lang po naman ang tutubuin mo doon sa oras na mag-grocery ka, pamimili sa palengke. Kakaunti lang talaga, mas napakamahal po ngayon ang presyo ng bilihin. Dimples Romana super happy sa kanyang first personal car. Ibinahagi ni Dimples sa kanyang vlog ang kanyang bagong two-seater sports car na Mazda MX-5 Miata RF na anyay simbolo ng kanyang 30 years sa industriya. Ayon sa aktres, sa loob na maraming taon ay inuunan niyang bumili ng sasakyang magagamit ng buong pamilya. Ngunit ngayon, nagdesisyon siyang bigyan ng reward ang sarili. For 30 long years na nagtatrabaho ko, the car that I would always buy would be shared with my family. But this time, I'm buying this to date only one person because there are only 2 seats in the car. Agaw pansin naman ang kulay pulang sasakyan na kinompare sa kanyang iconic role bilang si Daniela Mondragon mula sa teleseryeng Kadenang Ginto. Hollywood stars rumampas sa pinakamalaking fashion event ng taon. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Veron. Nagtipo ng mga sikat na personalidad mula sa larangan ng film, music at fashion sa Met Gala. Pinangunahan nito ni Anna Wintour, ang tinaguriang fashion power figure ng naturang event. Nagsilbi rin itong fundraiser para sa Costume Institute kung saan umabot sa $42 million ang nalikom ngayong taon. Maaga namang dumating sa red carpet sina tennis star Venus Williams at Oscar-winning actress Nicole Kidman bilang co-chairs ng event. Agaw pansin naman si Nicole sa kanyang red Chanel gown na may feather details habang elegante naman si Venus sa black crystal gown na may bold neck design. Unang inilunsad ang Met Gala noong 1948 para sa New York High Society. At noong 1990s, binago naman ni Anna ang format nito at ginawang isang global fashion spectacle. Nagbubulgar, Mabel Veron. Iconic movie na ang babae sa septic tanks. Muling umingay matapos i-announce ang Part 4. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Jomar Martinez. Unang nakilala ang kwento noong 2011 bilang isang indie film na umani ng papuri mula sa mga manonood. Sinundan pa ito ng mga sequel na lalo pang nagpatibay sa pangalan ni Eugene Domingo sa larangan ng komedya at independent cinema sa bansa. Sa bagong bersyon, isasali na ito sa entablado sa ilalim ng direksyon at likha ni Chris Martinez. Sa isinagawang press conference kahapon, May 4, ibinahagi ni Uge ang kanyang kasabikan at pasasalamat sa pagbabalik niya sa isang PETA production na muling magbibigay buhay sa nasabing iconic na pelikula. Nagbubulgar, Jomar Martinez. Jamal Mosley, sinasanti bilang head coach ng Orlando Magic. Ito ay inanunsyo ni President of Basketball Operations ng Orlando Magic na si Jeff Weltman matapos masungkit ng Pistons ang panalo kontra sa Magic sa Game 7 na serye sa final score na 116-94 sa kanilang huling playoff game sa Eastern Conference. Matagumpay din na habol ng Detroit Pistons ang 3-1 lead ng Magic sa serye ng game at tuluyan na nakaabante sa semifinals. Ayon kay Jeff Weltman, we're grateful to Jamal for all he has done for the Orlando Magic. While this was a difficult decision, we feel it's time for a new voice and fresh perspective. Nakatakda naman makakaharap ng Pistons ng Cleveland Cavaliers para sa semifinals. Parang roller coaster yung pagtaas. Parang kahapon lang or noong isang araw nag-announce na bumaba na yung presyo ng produktong petrolyo. Pero ngayon, nasa balita na tataas yung mga yung presyo ng mga pangunahing produkto tsaka mga serbisyo dito sa Pilipinas. Pero I think it's also a global crisis dahil nga syempre yung gera sa Middle East. So yun na nga. So we just have to be grateful, I guess, pagka may mga announcement na bababa ang presyo ng bilihin. Kasi nga, syempre, hindi pa naman natin alam kung kailan talaga matatapos ang gera between the America and the Middle East, diba?
Kaya yun, totoo yan eh. So yun, kahapon may pababa, ngayon tataas. Tataas na naman. Yeah, roller coaster talaga. Well, ikaw, excited ka ba sa hindi movie, no? Theater, ang Babae sa septic tank. septic tank. Hindi ko pa napapanood yung movie. Pero marami na ang pelikula ni Eugene Domingo na napanood. Isa na doon yung yung tanging ina. Yeah. Di ba Magaling sila- naman magaling. talaga siya. So, Magaling siya umarte. I think that's also one thing na kailangan abangan ng mga fans ni Eugene na makikita siya on stage kasi physical yun. Pag movie, hindi mo mahawaan eh. Yeah. Ito, It's a after different the play. experience kasi sa play. At yan ang mga boses na nangibabaw ngayong araw na ito. Ako si Michelle Cixon Tolentino at para sa iba pang mga balita, tumutok lang sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari kayong bumisita sa ayong mga social media accounts. Ako si Tons Edanyo sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.